Nagbanggaan ang militar ng Rusya at NATO sa rehiyong Baltiko. Naging entablado ang dagat Baltiko ng sabayang mga maniobrang militar ng Rusya at ng Hilagang Atlantikong Alyansa. Nagsanay ang Moskwa ng mga pag-atake ng misil habang isinasagawa ng alyansa ang pinakamalaking pagsasanay nito ngayong taon. Ngayon, natakot ang Rusya na nagsasanay ang NATO ng pagharang sa Kaliningrad, kaya nagpasya itong magpakitang gilas ng sandata roon. Mahalagang tandaan na sa huli, ang mga pagsasanay ng NATO ay hindi na lang pagpapakitang tao. Kamakailan ay inilabas ang ulat ng pandigdigang kampanya para sa pagbabawal ng mga sandatang nuklear. At mula rito, nalaman natin na ang mga bansang Europeo ay tahimik ngunit aktibong pinapatas ang kanilang gastusin para sa programa ng nuclear deterrence at modernisasyon ng kanilang nuclear arsenal. Ginawa ito bilang tugon sa mga banta ng nuclear ni Vladimir Putin. At ayon sa ulat, nalaman na ang lahat ng tatlong nuclear powers ng kanluran ay mas malaki ang itinaas ng kanilang gastusin sa nuclear weapons noong 2025 kumpara sa maruming Rusya at 10 beses pa. Iniulat na mas malaki ang ginastos ng Estados Unidos kaysa sa pinagsamang gastos ng ibang nuclear states. Si Vladimir Putin ang nagpasimula ng bagong nuclear arms race, natalo na agad siya. Kaya nagpapakitang lakas siya gamit ang mga sandata niya. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kaya ngayon, ang dagat Baltiko ay naging lugar ng mga sabayang maniobrang militar ng Russia at NATO. Nagsananay ng missile strike ang Moscow habang isinasagawa ng alyansa ang pinakamalaking military exercise ngayong taon. Nagsagawa ng pagsasanay ang puwersang pandagat ng Russia sa dagat Baltiko noong ika-8 hanggang ika-9 ng Hunyo. Sa manyobra, nagsanay sila ng paglulunsad ng mga di ginagabayang rocket, pambobomba at missile strike. Sa mga pagsasanay militar, ginamit ang 10 military aircraft kabilang ang fighter, bomber at 2 maliit na barkong may missile. Isinagawa ang maniobra sa Kaliningrad Oblast, eksklabong rehiyon ng Russia sa pagitan ng Poland at Lithuania, kung saan naroon ang punong himpilan ng Baltic Fleet ng Russian Federation. Ginawa ng mga dugyot na Ruso ang ganitong pagsasanay malapit mismo sa Kaliningrad, hindi ito basta-basta. Ang totoo niyan, sa parehong panahon ay nagpapatuloy din ang pagsasanay ng NATO na Boltaps sa dagat Baltiko na nagsimula noong ika-4 ng Hunyo at magtatagal hanggang ika-20 ng Hunyo. Kasama rito ang humigit kumulang 20 barko mula sa 15 bansa at mga 6,000 na sundalo. Pinakamalaking ehersisyong militar sa Baltiko ngayong taon ang mga pagsasanay na ito. At dito, sa totoo lang, nagsimulang magpanik ang Russia. Sa bisperas ng pagsasanay ng NATO, sinabi ni Kęstutis Budrys, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Lithuania, na kayang in-neutralize ng NATO agad ang mga pasilidad militar ng Russia sa Kaliningrad Oblast. Iginiit ng ministro ng Lithuania na dapat ipakita ng alyansa sa Moscow ang kahandaang lampasan ng kuta ng Russia sa Kaliningrad at pigilan ang paggamit ng missile at air defense system laban sa mga bansa. At bilang tugon dito, nagsimulang magbanta si Vladimir Putin sa Europa ng digmaan at sinabi niyang may sapat na kakayahan ng Russia para protektahan ang Kaliningrad laban sa anumang pag-atake. Dahil dito, ginawa nila ang mga pagsasanay noong Hunyo 8 at 9. Pero hindi na umepekto ang mga banta ni Putin. Ang patuloy na banta ng nuclear attack mula Moscow ay natutulak sa mga Europeo na dagdagan ng gastos para sa nuclear deterrence at modernisasyon ng kanilang arsenal. Naging salik din ang kawalang katiyakan mula sa administrasyon ni Donald Trump, lalo na nang palakasin nila ang kanilang posisyon matapos itigil ang lahat ng kasunduan sa Russia ukol sa paglilimita ng mga estratehikong armas. Lahat ng tatlong nuclear na kapangyarihan ng kanluran ay mas malaki ang itinaas ng kanilang gastusin sa nuclear na sandata noong 2025 kumpara sa Russia. Ang kabuang gastusin ng 9 na nuclear na bansa sa buong mundo ay tumaas ng halos 20% hanggang sa $119 na bilyong dolyar. Nabanggit lahat ito sa ulat ng pandaigdigang kampanya para sa pagbabawal ng mga sandatang nuklear. Ipinapahayag na ito ang pinakamataas na gastusin mula na magsimula silang magtala noong 2020. Pinakamalaki ang pagtaas ng 22% o katumbas ng $12.5 bilyong dolyar. Mula 2020 ang Estados Unidos ay gumastos sa kabuuan ng halos 70 bilyong dolyar sa nuklear.
Mas malaki ito kaysa sa pinagsamang gastos ng lahat ng iba pang bansa. Ang United Kingdom ay nagdagdag ng 17% pa habang ang Pransya ay halos 10% ang itinaas sa kanilang gastusin sa nuklear. Sa huli, ang kanilang pinagsamang gastos ay halos $70 bilyong, halos 10 beses na mas malaki kaysa sa ginastos ng Russia sa nuklear. Sila ay gumastos ng $5 bilyong. Ang Russia, ayon sa napansin ng internasyonal na kumpanyang ito, ay ginagamit ang kanilang budget sa militar pangunahin para sa agresyon laban sa Ukraine. At ang taunang pagtaas ng kanilang gastos sa sandatang nuklear, 6% ay mas mababa kaysa sa lahat ng ibang bansa sa mundo. Ayon sa ulat, ang limitadong kakayahang pinansyal ng Russia ay binabawi. Alam niyo ba kung sa ano? Sa pamamagitan ng retorika at propaganda. At ngayon ay nagiging malinaw, maliwanag, kristal na malinaw. Bakit si Vladimir Putin ay laging nagbabanta gamit ang sandatang nuklear at pinapaputok ang kanyang mga hungkad na Oreshnik? Bakit ba laging sinisigaw ng kanyang propaganda na salakayin ng Europa gamit ang nuklear para manakot? Ang totoo, ayon sa ulat, noong katapusan ng 2024 ay pinagtibay ni Putin ang mga bagong batayan ng pambansang patakaran sa larangan ng nuclear deterrence. Pinalawak niya ang posibilidad ng paggamit ng nuclear arsenal bilang tugon sa mga hindi nuclear na banta mula sa mga bansang suportado ng nuclear power. Ang punto rito, malinaw na naunawaan ni Putin na hindi niya kayang panindigan ang nuclear arms race na siya mismo ang nagsimula. Hindi niya talaga kaya. Kaya kailangan niyang sumigaw na kaya niyang gumamit ng nuclear na sandata para takutin ang lahat. Sinisigaw niya na oo, baliw ako at handa akong gumamit ng nuclear. Hindi natatakot ang kanluran at tahimik lang nilang tinataas ang gasto sa sandatang nuklear. Sa ganitong sitwasyon, tinatalakay ng mga bansa sa European Union ang pagbuo ng European Nuclear Defense System kasama ang Pransya. Inanunsyo ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya noong simula ng Marso ang mga pagbabago sa nuclear strategy at ang bagong yugto sa French deterrence. Gustong dagdagan ng Pransya ang kanilang arsenal na kasalukuyang may 270 warhead ayon sa opisyal na tala. Palalawakin nila ang nuclear shield para sa mga kaalyado. Ulitin ko, Pransya lang ang nag-iisang bansang may sariling sandatang nuclear sa Europa. Sinasabi nila na malamang ay palalawakin pa nila ang arsenal, dagdagan pa raw nila ang bilang ng mga warhead. Tinukoy noon ni Macron ang Alemanya, Polonya, Gresya, Netherlands, Belgium, Denmark at Sweden. Kasama sa kooperasyon ang magkasanib na pagsasanay gamit ang sandatang nuklear at pansamantalang paglalagay ng French fighter jet na may sandatang nuklear sa kanilang teritoryo. Ang ideya dun ay ang mga eroplanong ito na may dalang mga nuclear warhead ay palaging ililipat-lipat sa buong teritoryo ng Europa para hindi talaga malaman kung saan eksaktong naroroon ang sandatang nuklear at mula saan ito maaring ilunsad. Bilang dahilan ng pagbabago ng estratehiya, binanggit ni Macron ang banta mula sa Rusya at Sina. Kasama rin ang pagbabago ng prioridad ng Estados Unidos sa depensa. Sa panahong yon, ang United Kingdom ay may 225 ulo ng bala. At ngayon ay nagtatayo sila ng 4 na bagong atomikong submarino at gumagawa ng bagong ulo ng bala. Kaya malinaw na ang Europa ay hindi na lang basta nanonood sa mga banta ng mabangis na si Vladimir Putin. Tahimik na pinapalakas ng Europa ang kanilang mga puwersa. Klaro nang natatalo ni Putin ang nuclear arms race kahit umaasa siyang ito ang sandata niya laban sa kanluran. Pero para sa kanluran, tingin nila ay nagbabanta lang si Putin gamit ang nuklear. Sige, palawakin na lang natin ang nuclear arsenal natin para maintindihan ng kalbong aberya kung sino ang kaharap niya. Sa madaling salita, dito ko natatapusin. I-comment nyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto nyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, pwede kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Hanggang dito na lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.